Ito ang kasulatan ng iyong kalayaan, Trina. O mas tamang sabihing, ito ang katibayan ng iyong pagtataksil. Ang boses ni Arturo ay kasing lamig ng bakal. Hinihiwa ang masayang tugtugin ng banda sa gitna ng fiesta ng barangay. Ang puting papel na inihagis niya sa harap ni Trina ay dahan-dahang lumapag sa gitna ng mga pagkaing pinaghirapan nitong ihanda mula madaling araw. Hindi agad nakakilos si Trina. Ang kanyang puso, na 10 taon nang nagsisilbi bilang isang martir sa tahanan ng mga Villarreal, ay tila isang kristal na bumasak sa matigas na semento. Ramdam niya ang mapanuring tingin ng kanyang biyenan na si Doña Purificación, ang babaeng palaging nagpapaalala sa kanya ng utang na loob dahil sa pagtanggap sa kanya sa kanilang marangal na pamilya. Sa gitna ng tawanan at kislap ng mga palamuti sa labas, ang loob ng mansyong Villarreal ay nababalot ng lason. Walang nakakaalam na ang babaeng hinahamak ngayon bilang isang taksil ay ang mismong tagapagligtas ng kanilang yaman. Ang babaeng pumatay sa sariling dangal bilang isang alkantara para lamang maging isang alila sa ngalan ng pag-ibig. Ngunit hanggang kailan mananatiling nakaluhod ang isang reynang binalot ng dumi? Naranasan mo na bang mawalan ng lahat bago mo matanto na ang iyong tunay na lakas ay nagsisimula sa sandaling wala ka ng matatakutan? Ihanda ang inyong mga puso sa isang kwento ng pagtitiis, pagtataksil, at ang matamis na pagbangon ng isang pusong tinapak-tapakan. Dahil sa dulo ng bawat ulan, may isang bahagharing kulay ginto. Ang kulay ng dugong alkantara. Basahin mo iyan, Trina. Iyan ang katibayan na hinding-hindi ka nababagay sa apelidong Villarreal. Ang boses ni Arturo ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita niya ay tila malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang uling. Inihagis niya ang isang makapal na sobre sa gitna ng hapagkainan, eksakto sa ibabaw ng malaking talyasi ng pancit na kanina lamang ay pinaghirapan ni Trina na ihanda para sa mga panauhin ng fiesta. Napatigil ang kamay ni Trina sa pag-aayos ng mga plato. Ang kanyang mga daliri na may mga bakas pa ng hiwa mula sa pag-aayos ng mga sangkap mula pa madaling araw ay nagsimulang manginig. Hindi siya makapaniwala. Sa labas ng kanilang bakuran, naririnig ang masayang tugtugin ng banda at ang tawanan ng mga kapitbahay sa barangay. Ngunit sa loob ng mansyong ito, ang bawat hininga ni Trina ay tila nananakit sa kanyang baga. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Ang mga letra sa loob ng papel ay tila sumasayaw sa harap ng kanyang mga mata. Nanlalabo dahil sa biglang pag-iipon ng mainit na luha. Annulment papers. At hindi lang iyon, may mga kalakip na litrato. Mga litratong inedit at dinuktor upang magmukhang may kalaguyo siya. Ano ito, Arturo? Is this a joke? Ang nanginginig na tanong ni Trina. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Puno ng pagsusumamo na sana ay nagkakamali lamang siya. Bakit may ganitong mga litrato? You know I've been here all day working for your family's celebration. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Purificación habang dahan-dahang itong bumababa sa ingrandeng hagdanan. Ang bawat hakbang ng matanda ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang, ngunit ang kanyang mga mata ay mas matalas pa kaysa sa anumang patalim. Huwag ka nang magmalinis, Trinidad. Ang wika ng matanda. Ang boses ay puno ng panghahamak. Matagal na naming alam na wala kang utang na loob. Tinanggap ka namin sa pamilyang ito kahit wala kang dalang yaman. Kahit tinalikuran ka ng sarili mong ama dahil sa
katigasan ng ulo mo. At ito ang igaganti mo. Dudungisan mo ang dangal ng mga Villarreal sa pamamagitan ng iyong pakikiapid. Mama, hindi totoo iyan. You know how much I sacrificed for this house. Ang sigaw ni Trina, ang kanyang puso, ay tila dinudurog ng isang higanting kamay. 10 taon akong nagsilbi na parang alila dito. I saved your business using my own savings. Savings? Baka sabihin mo, perang galing sa mga lalaki mo. Ang walang pusong hirit ni Arturo. Lumapit siya kay Trina, hindi upang amuin ito, kundi upang ipamukha ang kanyang puot. I want you out of this house, Trina. Ngayon din. Esperanza is coming, at ayaw kong makita niya ang isang duming katulad mo sa loob ng aking tahanan. Ang pangalan ni Esperanza ay tila isang lason na kumalat sa buong pagkatao ni Trina. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay naging pisikal. Naramdaman ni Trina ang paninikip ng kanyang lalamunan. Ang bawat hikbi ay parang may nakabarang bubog. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanggi ang lahat. Ngunit ang tanging nagawa niya ay ang mapaupo sa sahig. Habang ang mga papel ng kanyang pagtataksil ay nagkalat sa kanyang paligid. Paano nagawa ni Arturo ito? Ang lalaking pinaglaban niya laban sa sarili niyang ama. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kinabukasan. Ngayon, sa harap ng maraming tao sa labas na nagdiriwang, itinapon siya nito na parang isang basurang wala nang pakinabang. Please, Arturo, huwag naman ganito. Not in front of everyone. Ang pagmamakaawa ni Trina, ang kanyang mga kamay ay pilit na umaabot sa laylayan ng pantalon ng asawa. Ngunit tinabig siya ni Arturo nang walang pag-aalinlangan. Ang porselanang pinggan na malapit sa kanya ay nahulog at nagkadurog-durog sa semento. Na lumikha ng isang matalim na tunog na tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang pangarap. Ayaw naming mapahiya sa barangay, kaya lalakad ka palabas ng tahimik. Ang malamig na utos ni Doña Purificación. Iwan mo ang lahat ng alahas at gamit na ibinigay namin sa iyo. You came here with nothing. You leave with nothing. Tumayo si Trina mula sa pagkakaluhod. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang maliit na kislap ng galit ang nagsimulang mabuo sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa kanyang biyenan at sa kanyang asawa, ang mga taong binuo niya ang buhay, ngunit ngayon ay siya pang bumawasak sa kanya. Nakalimutan niyo na yata, ang sabi ni Trina, ang boses niya ay naging matatag sa gitna ng panginginig. Ang bahay na ito, ang lupang kinatatayuan niyo, hindi ito sa inyo. I bought this with my own sweat and blood. Isang malakas na tawa ang isinagot ni Doña Purificación. Talaga? Saan ang ebidensya mo? Ang lahat ng papeles ay nasa ilalim ng pangalan ni Arturo. You are just a wife on paper, Trina. At ngayon, wala ka na ring papel sa buhay namin. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng mansyon. Pumasok si Caridad, ang pinsan ni Trina, na akala niya ay kanyang kakampi. Hawak ni Caridad ang isang maliit na itim na bag. Ang bag kung saan itinatago ni Trina ang kanyang mga orihinal na dokumento. At ang USB na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng katiwalian ni Arturo. Ngumiti si Caridad, isang ngiting puno ng kataksilan, habang iniabot ang bag kay Doña Purificación. Found it, tita. Wala na siyang magagamit laban sa inyo. Naramdaman ni Trina ang huling pagbagsak ng kanyang mundo. Ang huling barahan niya ay ninakaw ng mismong taong pinagkatiwalaan niya. Wala siyang pera,
Wala siyang ebidensya at ngayon wala na rin siyang dangal sa mata ng lahat. Lumayas ka na. Ang huling sigaw ni Arturo habang itinutulak si Trina palabas ng pintuan, diretso sa madilim at maulang gabi. Habang sa malayo ay patuloy ang masayang tugtugin ng fiesta. Tila kinukutya ang kanyang pagdurusa. Huminto si Trina sa gitna ng kalsada, basang-basa ng ulan, habang ang mga kapitbahay ay nagsisimulang magbulungan at ituro siya. Sa gitna ng dilim, isa lamang ang naisip niya. Ang mukha ng kanyang ama na si Don Celestino. Ang lalaking binalaan siya 10 taon na ang nakalilipas. Ang ulan ay lalong lumakas. Tila sinusubukang hugasan ang dumi ng pagkakaluhod ni Trina. Ngunit ang lamig na nararamdaman niya ay hindi galing sa tubig, kundi mula sa pusong tuluyan ng naging yelo. Huwag mong ituring ang sarili mong biktima, Trina. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ka nauwi sa wala. Kung naging masunurin kang asawa at hindi naging ambisyosa, hindi sana tayo umabot sa ganito. Ang mga salitang iyon ni Doña Purificación ay tila mga lason na dahan-dahang pumatak sa sugatang puso ni Trina. Nakatayo ang matanda sa pintuan ng silid. Ang kanyang mukha ay puno ng mapagkunwaring awa habang pinapanood si Trina na nag-iimpake ng kanyang iilang pirasong damit sa isang kupas na maleta. Ang bawat pangungusap ng matanda ay may kasamang panunumbat, isang sining ng pagpaparamdam na ang biktima ang siyang may pagkakamali. Nanatiling tahimik si Trina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang itinupi ang isang lumang blusa. Ang blusang suot niya noong huling beses na pinuri siya ni Arturo bago ito tuluyang lamunin ng kasakiman. Sa bawat sulok ng silid na ito, naririnig niya ang mga bulong ng nakaraan. Naalala niya ang mga gabing hindi siya kumakain ng sapat dahil kailangang unahin ang paboritong putahe ng kanyang biyenan. Naalala niya ang lasa ng malamig na kanin o bahaw na itinira sa kanya sa kusina, na tila ba siya ay isang alagang hayop na binibigyan lamang ng tira-tira. Mama, ibinigay ko ang lahat sa pamilyang ito. Ang mahinang tugon ni Trina. Ang kanyang boses ay basag, tila isang tuyong dahon na madaling mabasag sa kaunting hipo ng hangin. Ibinenta ko ang mga alahas na mana ko sa aking ina para lang maisalba ang kumpanya ni Arturo noong nakaraang taon. Utang na loob. Kahit kaunting respeto lang sana. Isang matulis na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Purificación. Lumapit siya at marahas na hinawakan ang baba ni Trina. Pinipilit itong tumingin sa kanyang mga matang puno ng puot. Respeto. Ang respeto ay kinikita, Trinidad, hindi hinihingi. At sa sandaling tinalikuran mo ang iyong ama para sumama sa aking anak, nawalan ka na ng halaga. Inisip mo ba na sapat na ang pagsisipag mo sa kusina para maging kapantay namin? You were never one of us. You were just a temporary convenience. Sa gitna ng tensyon, pumasok si Caridad sa silid. Ang kanyang mukha ay nagkukunwaring malungkot. May hawak na panyo na tila ba siya ang nakakaranas ng pighati. Trina, pinsan, pasensya ka na. Ayaw ko namang gawin iyon. Pero kailangan kong sabihin ang totoo kay tita. Para rin ito sa ikabubuti mo para matuto kang harapin ang katotohanan. Tumingin si Trina kay Caridad. Ang sakit ng pagtataksil ng isang kamag-anak ay mas matindi pa kaysa sa sampal ng isang kaaway. Ikabubuti ko, Caridad, o ikabubuti ng bulsa mo? Alam ko kung magkano ang ibinayad sa iyo ni Arturo para nakawin ang mga dokumento ko. Hindi nakasagot si Caridad. Sa halip ay nagtago ito sa likod ni Doña Purificación. Ngunit hindi pa natatapos
ang kalbaryo ni Trina. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa pasilyo ay nagpabigat sa hangin. Pumasok si Arturo at sa likod niya ay isang babaeng nagniningning sa karangyaan. Si Esperanza. Ang bango ng mamahaling pabango ni Esperanza ay tila sumakal sa payak na amoy ng silid ni Trina. Nakita ni Trina kung paano humawak ang babae sa braso ni Arturo, isang pag-aaring hindi na kailanman magiging sa kanya. "Arturo, is she still here?" Ang maarteng tanong ni Esperanza. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa pandinig ni Trina. "I thought we were going to redecorate this room today. I can't stand the smell of poverty." Hindi man lang tumingin si Arturo kay Trina. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa kanyang bagong mangingibig. "Sandali na lang, Esperanza." Paalis na siya. "Trina, bilisan mo na riyan. Ayaw kong ma-stress ang mapapangasawa ko dahil sa iyo." Naramdaman ni Trina ang matinding pag-ikot ng kanyang sikmura. Ang lalaking minsang nangako na gagawin siyang reyna, ngayon ay tinatrato siyang parang isang mantsa na kailangang burahin. Ang bawat sulyap ni Esperanza ay puno ng pang-uuyam. Tila ba si Trina ay isang duming napulot lamang sa kalsada. "Huwag kang mag-alala, Arturo," ang sabi ni Trina habang isinasara ang kanyang maleta. Ang bawat hila ng zipper ay tila isang huling hininga ng kanyang martir na pagkatao. "Aalis ako. Pero bago ako lumakad palabas, tandaan mo ito. Ang lahat ng tinatamasa mo ngayon, ang bahay na ito, ang kumpanya nyo, lahat iyan ay nakatayo sa ibabaw ng aking sakripisyo. At kapag nawala ako, guguho ang pundasyon nyo." Padabog na lumabas si Trina ng silid, bitbit ang kanyang maleta at ang kanyang natitirang dangal. Habang binabagtas niya ang pasilyo, narinig niya ang tawanan nina Arturo at Esperanza sa loob ng kanyang dating silid. Ang bawat halakhak nila ay tila isang latigo sa kanyang likuran. Ngunit pagdating niya sa ibaba, hinarang siya ng mga gwardiya sa utos ni Doña Purificación. "Teka lang," ang wika ng matanda habang may hawak na isang pirasong papel. "Bago ka tuluyang makalayas, pirmahan mo ito. Isang dokumento na nagsasabing kusa mong ibinibigay ang lahat ng iyong share sa kumpanya bilang pambayad sa lahat ng pagkain at tirahan na ibinigay namin sa iyo sa loob ng 10 taon. Nanlaki ang mga mata ni Trina. "Wala na akong shares. Ninakaw na niyo ang lahat. Pirmahan mo o hinding-hindi ka makakalabas ng barangay na ito nang hindi nakaposas dahil sa kasong adultery na isasampa namin." Ang banta ni Arturo, na noon ay nakatayo na sa hagdanan, may hawak na folder ng mga peking ebidensya. Nanginginig ang kamay ni Trina habang hinahawakan ang ballpen. Ang bawat guhit ng kanyang pirma ay tila pagbuhos ng sarili niyang dugo sa papel. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang huling pagkamatay ng kanyang pagiging martir. Tumalikod siya at naglakad palabas ng mansyon. Diretso sa kalsada kung saan ang mga mata ng mga tsismosa sa barangay ay tila mga buwayang naghihintay ng biktima. Wala siyang pera, wala siyang bahay, at ngayon wala na rin siyang kahit anong pag-aari sa kumpanyang binuo niya. Habang naglalakad siya sa ilalim ng mainit na araw, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tabi. Ang bintana ay bumaba at isang matandang lalaki na may mapupungay na mata at awtoridad sa mukha ang tumingin sa kanya. "Anak." Ang tanging salita na lumabas sa bibig ng lalaki. Napako si Trina sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang maleta ay nahulog sa semento. Ang huling taong inaasahan niyang makikita ay ang lalaking tinalikuran niya 10 taon na
ang nakalilipas. Ang kanyang ama, si Don Celestino Alcantara. Diyan ka na pala, Trina. Akala ko ba reyna ka na sa mansyon? Bakit ngayon ay hila-hila mo na lang ang maleta mo sa gitna ng kalsada? Ang boses ni Aling Marites, ang pinaka-tsismosang kapitbahay sa barangay, ay umalingaw sa mainit na kalsada. Hindi ito isang tanong ng pag-aalala, kundi isang uyam na may halong galak sa pagbagsak ng iba. Ang mga tao sa paligid, mga batang naglalaro sa kalsada, ang mga lalaking nagiinuman sa kanto, at ang mga nanay na naglalaba, ay tila sabay-sabay na huminto. Ang bawat mata ay nakapako kay Trina. Tila ba siya ay isang palabas na libreng panoorin? Hindi lumingon si Trina. Pinagpatuloy niya ang paghila sa kanyang maleta. Ang tunog ng mga gulong nito sa semento ay tila isang mabigat na buntong hininga na sumasabay sa kanyang bawat hakbang. Ang bawat bulungan ng mga tao ay tila mga bulong ng ahas, madulas, mapanakit, at mabilis na kumakalat. Balita ko, pinalayas dahil nangaliwa. Bulong ng isa. Sayang, akala ko ba matalino? Sa kalsada rin pala ang bagsak. Hirit ng isa pa. Naramdaman ni Trina ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. Huminto siya sa tapat ng isang maliit na tindahan upang bumili ng tubig. Sa kanyang bulsa, hinanap niya ang kanyang pitaka. Kinuha niya ang kanyang debit card. Ang tanging pag-asa niya upang makakuha ng matitirhan sa gabi. Aling nena, isang boteng tubig po, mahinang sabi ni Trina. Ngunit ang tindera, na dati ay laging nakangiti sa kanya dahil sa mga donasyong ibinibigay ni Trina sa barangay, ay tumingin sa kanya ng may pag-aalinlangan. Trina, cash lang ang tinatanggap ko ngayon. Balita ko kasi, blocked na lahat ng accounts mo sa utos ni Arturo. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Trina. Sinubukan niyang ipasok ang card sa maliit na terminal, ngunit ang pulang ilaw na lumabas ay tila isang hatol. Blocked. Invalid. Isang malupit na paalala na ang lahat ng perang pinagpaguran niya ay kontrolado ng asawang nagnanais na makita siyang gumagapang sa putik. Sa gitna ng kanyang pagkahiya, isang pamilyar na tawa ang narinig niya mula sa di kalayuan. Isang makintab na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng tindahan. Bumaba ang bintana at lumitaw ang mukha ni Caridad. Oh, pinsan, wala ka na bang pambili kahit tubig? Ang uyam ni Caridad. Ganyan talaga kapag masyadong mataas ang lipad, masakit ang bagsak. Bakit hindi mo gamitin ang ganda mo para makahingi ng tulong sa mga lalaki sa kanto? Di ba iyon naman ang bintang sa iyo? Nagtawanan ang mga tao sa paligid. Ang kahihiyan ni Trina ay tila naging pista para sa kanila. Sa loob ng 10 taon, siya ang naging takbuhan ng barangay na ito. Ngunit sa isang iglap, siya ang naging kanilang paboritong biktima. Caridad, sapat na. Ang malamig na sabi ni Trina. Ang bawat tawang nilalabas mo ngayon ay magiging luha balang araw. Tandaan mo iyan. Wow, may gana pang manakot. You're nothing now, Trina. Isang basurang itinapon ng mga Villarreal. Ang huling sigaw ni Caridad bago pinaharurot ang sasakyan na nag-iwan ng makapal na alikabok na nagpadumi sa damit ni Trina. Napayuko si Trina. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa hawakan ng maleta. Ang init ng semento ay tumatagos sa kanyang manipis na tsinelas. Ngunit ang mas matinding hapdi ay ang pakiramdam na wala na siyang matatakbuhan. Ngunit ang katahimikan
ay biglang nabasag ng ang isang itim at marangyang sasakyan. Isang sasakyang mas magarbo pa kaysa sa kahit anong pag-aari ng mga Villarreal ay dahan-dahang huminto sa kanyang harap. Ang lahat ng tao sa barangay ay natahimik. Ang ingay ng paligid ay napalitan ng isang kakaibang antanda ng paggalang at takot. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang matangkad na lalaking may puting buhok, ngunit may matikas na tindig ang bumaba. Don Celestino Alcantara. Ang lalaking ang pangalan pa lang ay sapat na upang magpayanig sa buong lungsod. Naglakad ang matanda patungo kay Trina. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila may dalang awtoridad. Huminto siya sa tapat ng kanyang anak. Tiningnan niya ang madungis na damit ni Trina, ang kanyang namumulang mga mata, at ang maletang tila bibigay na. Don Celestino. Ang bulong ng mga tao sa paligid na ngayon ay nagsisimula ng umatras sa takot. Hindi nagsalita ang matanda. Tiningnan niya ang kanyang anak ng diretso sa mga mata. Walang yakap. Walang luha ng pagtanggap. Ang kanyang mukha ay nanatiling parang isang pader na gawa sa bato. Isang alkantara na nakaluhod sa putik dahil sa isang asong ligaw. Ang malamig na sabi ni Don Celestino. Ang boses niya ay tila kulog sa gitna ng isang maaliwalas na hapon. Sabi ko sa iyo 10 taon na ang nakalilipas, Trinidad. Ang pagpili sa pag-ibig kaysa sa dangal ay isang maling sugal. At tignan mo ang sarili mo ngayon. You look pathetic. Naramdaman ni Trina ang matinding kirot. Mas masakit pa ang salita ng kanyang ama kaysa sa sampal ni Doña Purificacion. Papa, patawad. Huwag mong gamitin ang salitang iyan sa harap ko. Putol ng matanda. Ang paghingi ng tawad ay para sa mga mahihina. Ang kailangan mo ay ang matutong tumayo. Binuksan ng driver ang pinto sa likuran ng sasakyan. Tumingin si Don Celestino sa gate ng mansyon ng mga Villarreal na hindi kalayuan. Pagkatapos ay muling tumingin kay Trina. Pumasok ka sa loob. Ang utos niya. Hindi dahil pinapatawad na kita, kundi dahil ayaw kong makita ang apelidong Alcantara na pinagtatawanan ng mga hampas lupang ito. But remember this, Trinidad. Once you step into my house, the Trina Villarreal you used to be must die. Handa ka na bang talikuran ang lahat ng kahinaang ito? Tumingin si Trina sa barangay na naging saksi sa kanyang pagdurusa. Tumingin siya sa mansyong nagkulong sa kanya sa loob ng 10 taon. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. Iniwan niya ang kanyang maleta sa gitna ng kalsada. Isang simbolo ng kanyang lumang buhay na wala ng halaga. Sumakay si Trina sa loob ng malamig at tahimik na sasakyan. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan palayo. Nakita niya ang mukha ni Arturo sa bintana ng mansyon na tila gulat na gulat sa nakikita. Ang bintana ng sasakyan ay dahan-dahang tumaas na naghihiwalay kay Trina mula sa mundo ng kahihiyan. Ang susunod na hihintuan nila ay ang mga bakal na gate ng Alcantara Estate. Ang lugar kung saan ang kanyang muling pagsilang ay magsisimula sa ilalim ng isang matinding disiplina at isang layuning mas matalas pa sa anumang hiyas. Huwag mong itapak ang iyong maruming paa sa bahay na ito bilang isang Villarreal. Dito, ang tanging tinatanggap ko ay ang aking anak na si Trinidad Alcantara. Ang babaeng may sapat na giting upang aminin ang kanyang pagkakamali. Ang boses ni Don Celestino ay umalingaw-ngaw sa malawak at napakatahimik na lobby ng Alcantara Estate. Ang lamig ng air conditioner
ay tila mas lalong nagpatingkad sa ginaw na nararamdaman ni Trina sa kanyang puso. Nakatayo siya sa gitna ng ingranding hagdanan na gawa sa narra. Ang kanyang kupas na damit ay tila isang mantsa sa gitna ng karangyaan ng kanyang kinalakihan. Tumingin si Trina sa paligid. Ang lahat ay tila hindi nagbago. Ang mga antigong florera, ang malalaking painting ng kanilang mga ninuno, at ang amoy ng mamahaling kandila at langis. Ngunit siya, ang babaeng nakatayo rito, ay ibang-iba na sa masigla at matigas ang ulong dalagang lumabas. Sa pinto na ito, 10 taon na ang nakalilipas. Papa, alam ko po ang mga pagkukulang ko. Ang mahinang simula ni Trina. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bakas ng bagong tatag. Handa po akong tanggapin ang anumang parusa. Pero pakiusap, bigyan niyo ako ng pagkakataong linisin ang aking pangalan. Hindi agad sumagot ang matanda. Naglakad si Don Celestino patungo sa kanyang malaking mesa sa loob ng library. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang pagtapik ng tadhana sa balikat ni Trina. Mula sa isang drawer, inilabas niya ang isang makapal na folder. Ang itim na dosye na naglalaman ng lahat ng baho ng mga Villarreal. Justice is not a gift, Trinidad. It is a prize earned through blood, sweat, and strategic silence. Ang sabi ni Don Celestino habang inihahagis ang folder sa harap ng kanyang anak. You chose to be a martyr for a man who treats loyalty like a currency. Ngayon, ituturo ko sa iyo kung paano maging isang alkantara muli. Sa isang hudyat ng matanda, lumapit ang isang matandang mayordoma, si Nanay Rosa. Ang kanyang mukha ay puno ng habag, habang tinitingnan ang kanyang alaga, na matagal na nawala. Rosa, dalhin mo siya sa itaas. Sunugin mo ang lahat ng gamit na dala niya mula sa labas. I want her cleaned, physically and mentally. Simula ngayong gabi, wala ng Trinidad Villarreal na iiral sa mundong ito. Ang huling utos ni Don Celestino bago tumalikod at humarap sa bintana. Sa loob ng kanyang dating silid, hinayaan ni Trina na lumubog ang kanyang katawan sa isang mainit na bathtub na puno ng bango ng rosas. Habang ang tubig ay humahaplos sa kanyang balat, tila ba dahan-dahan ding hinuhugasan nito ang 10 taon ng kahihiyan, ang amoy ng kusina ng mga Villarreal, at ang bawat salitang nakakasakit ni Doña Purificación. Ang bawat luhang pumatak sa tubig ay tila pagpapalaya sa isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal na niyang ibinaon. Nangyari nang makita ni Trina ang isang maliit na larawan sa kanyang bedside table. Isang larawan nila ng kanyang ama noong siya ay nagtapos ng kolehiyo. Sa likod nito, may sulat kamay si Don Celestino. Ang ginto ay dinadaan sa apoy upang maging dalisay. Doon naintindihan ni Trina na ang lahat ng lamig at higpit ng kanyang ama ay hindi galing sa puot, kundi sa isang pagmamahal na nagnanais na makita siyang muling magningning. Pagkatapos ng kanyang paglilinis, lumabas si Trina na suot ang isang simpleng puting silk robe. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng dumi at ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Bumalik siya sa library kung saan naghihintay ang kanyang ama. I'm ready, Papa. Anong kailangan kong gawin? Ang tanong ni Trina, ang kanyang paningin ay diretso na ngayon at hindi na nakayuko. Tumingin si Don Celestino sa kanya nang may bahagyang paghanga sa kanyang mga mata, bagaman pilit niya itong itinatago. Arturo thinks he is safe now because he has Esperanza Roches. Iniisip nila na ang kasal na iyon ang magliligtas sa kanila mula sa bangkarota. But they are wrong.
Inilapit ni Don Celestino ang dossier kay Trina. I have already bought 60% of the outstanding debts of the Villarreal Group through a shell company. Currently, they are technically working for me without them knowing it. But I don't want to be the one to pull the trigger. I want you to be the anonymous shareholder. Nanlaki ang mga mata ng Trina. Ang kapangyarihang hawak niya ngayon ay sapat na upang durugin ang bawat pangarap ni Arturo sa loob ng isang iglap. But there's one thing, Trinidad. Ang babala ng kanyang ama. Ang mga Roses ay hindi madaling kalaban. Si Esperanza ay tusong babae at ang kanyang ama ay isang buwaya sa negosyo. If you make one mistake, hindi lang ikaw ang babagsak, kundi pati ang kumpanya ko. Hindi ako magkakamali, Papa. Ang maring sagot ni Trina. Gagamitin ko ang lahat ng itinuro niyo sa akin. I will show them what happens when you push an Alcantara to a corner. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig ay ang tibok ng puso ni Trina na puno ng determinasyon. Ngunit ang misteryo ay hindi pa natatapos. Binuksan ni Don Celestino ang huling pahina ng dossier. May isa pa akong natuklasan, anak. Ang sabi ng matanda. Ang boses niya ay naging mas seryoso. Hindi lang pera ang ninakaw sa iyo ni Arturo. Ang USB na kinuha ni Caridad, naglalaman iyon ng isang lihim na maaring pumatay sa reputasyon ni Esperanza mismo. At may isang tao sa loob ng mansyon ng mga Roches na matagal nang naghihintay na makapaghiganti. Kumunot ang noo ni Trina. Sino po? Si Lourdes, sagot ni Don Celestino. Ang babaeng akala mo ay isang hamak na tagapagluto lamang ni Esperanza. She is the key to everything. Ang cliffhanger na ito ay nag-iwan kay Trina ng isang bagong katanungan. Habang ang dilim ng gabi ay tila naghahanda para sa isang bagyo na wawasak sa lahat ng mapagpanggap sa barangay at sa lungsod. 10 taon akong naging anino sa sarili kong buhay. Pilit na nagpapakabaon sa putik upang hindi lamang masaktan ang damdamin ng mga taong hinding-hindi ako pinahalagahan. Ngunit ang anino ay nabubuo lamang dahil sa liwanag. At ngayon, oras na para ako naman ang magningning. Ang boses ni Trina sa loob ng kanyang isipan ay hindi na mahina at nanginginig. Habang tinitingnan niya ang kanyang sarili sa malaking salamin ng kanyang dressing room, tila isang ibang babae ang nakaharap sa kanya. Wala na ang mga bakas ng uling sa kanyang mga daliri. Wala na ang kupas na duster na amoy kusina. Suot niya ngayon ang isang kulay itim na power suit na hapit sa kanyang katawan, na nagpapakita ng isang awtoridad na matagal na niyang ikinubli. Sa bawat haplos niya sa tela ng kanyang damit, naalala niya ang bawat gabing pinaluha siya ni Doña Purificación dahil lamang sa sobrang alat ng sabaw, o ang bawat araw na hindi siya binibigyan ni Arturo ng pambili ng gamot dahil kailangang makatipid para sa business meetings nito. Ang bawat hapdi ng nakaraan ay naging gasolina para sa kanyang bagong determinasyon. Ma'am Trina, handa na po ang mga legal documents para sa akwisisyon ng mga utang ng Villarreal Group. Ang sabi ni Rafael, ang bata at matalinong abogado ni Don Celestino na itinalaga upang maging kanang kamay ni Trina. Lumingon si Trina at nakita ang tapat na paghanga sa mga mata ni Rafael. Isang golden moment ang dahan-dahang nabuo sa pagitan nila nang lumapit si Rafael upang ayusin ang nahulog na hibla ng buhok ni Trina. Ang haplos ng mga daliri nito sa kanyang noo ay panandalian lamang. Ngunit may hatid itong init
na matagal nang hindi nararamdaman ni Trina. Isang paggalang na hindi kailanman ibinigay sa kanya ni Arturo. Salamat, Rafael. Siguraduhin mong walang bakas ng pangalang Alcantara sa bawat transaksyon. I want them to feel the pressure of the debt, but I want them to think they are still in control. Ang utos ni Trina, ang kanyang boses ay malamig ngunit puno ng talino, habang abala si Trina sa kanyang muling pag-aayos ng buhay. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang marangyang restaurant, naroon sina Arturo at Esperanza. Ang kalansing ng mga mamahaling baso ng alak ay tila isang musika ng tagumpay para sa kanila. To our engagement and to the downfall of your pathetic ex-wife, ang nakangiting sabi ni Esperanza habang itinataas ang kanyang baso. Balita ko, pakalat-kalat na lang daw siya sa kanto. Baka namamalimos na para sa pagkain. Tumawa si Arturo. Ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan. Huwag na nating pag-usapan ang basurang iyon, sweetheart. With your father's investment, our company will be invincible. Hindi ko na kailangang magtiis sa isang babaeng walang alam, kundi magluto ng adobo. Mabuti na lang at nakuha ni Caridad ang USB na iyon. Dagdag ni Doña Purificacion na naroon din, abala sa pagkain ng mahal na steak. Kung hindi, baka gumagawa pa rin ng eksena ang babaeng iyon. Ngayon, malinis na ang daan natin tungo sa tunay na karangyaan. Hindi nila alam na sa bawat halakhak nila, ang bawat sentimo ng perang ginagastos nila sa gabing iyon ay technically ay pag-aari na ng anonymous shareholder na walang iba kundi si Trina. Ang bawat subo nila ng pagkain ay tila isang pautang na may kasamang mabigat na interes na malapit ng singilin. Bumalik ang eksena kay Trina. Nakaupo siya sa kanyang opisina. Tinitingnan ang isang digital monitor na nagpapakita ng real-time stock ng Villarreal Group. Ang mga pulang bar chart na pababa ay tila isang magandang tanawin sa kanyang mga mata. Dahan-dahang kinuha ni Trina ang kanyang telepono at may dinial na numero. Lords, ang mahinang tawag ni Trina. Sa kabilang linya, narinig ang mahinang boses ng isang babae sa gitna ng ingay ng kusina ng mga Roses. Opo, Ma'am Trina. Nakahanda na po ang lahat. Nakuha ko na ang listahan ng mga offshore accounts ni Don Santiago Roses na ginagamit ni Arturo para maglaba ng pera. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Trina. Good. Keep watching them, Lords. Huwag kang gagawa ng kahit anong kilos hanggat hindi ko sinasabi. Hayaan nating isipin nila na nananalo sila. Ipinatong ni Trina ang kanyang ulo sa sandalan ng kanyang swivel chair at ipinikit ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang tibok ng kanyang puso. Hindi na ito ang mabilis na tibok ng takot, kundi ang kalmado at ritmikong tibok ng isang mangangaso na naghihintay ng tamang sandali. Ngunit ang katahimikan ay nabasag nang pumasok si Don Celestino sa opisina. May dalang isang lumang sulat na tila galing pa sa nakaraan. Trinidad. Ang wika ng matanda. Ang boses ay may halong kakaibang lungkot. May isang bagay na hindi ko sinabi sa iyo tungkol sa kung bakit galit na galit sa atin ang pamilyang Villarreal. It's not just about business. It's about your mother. Nanlaki ang mga mata ni Trina. Ang cliffhanger na ito ay tila isang bagong unos na nagbabantang bumago sa lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa kanyang sariling pagkakakilanlan at sa tunay na dahilan ng paghihirap na dinanas niya sa kamay ng kanyang mga biyanan. Wala na tayong pera, Arturo. Hindi mo ba naiintindihan? Ang lahat ng credit cards ko ay dinecline na sa harap ng aking mga kumare.
Ang boses ni Doña Purificacion ay halos pumiyok sa tindi ng histerya. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng mga dambuhalang singsing, ngayon ay nanginginig habang hinahawakan ang isang sulat mula sa bangko. Ang kaninang engrandeng merienda sa kanilang sala ay nauwi sa isang mainit na pagtatalo. Walang mga panauhin, tanging ang tunog lamang ng pagbagsak ng mga kubyertos sa porselana ang pumupunit sa katahimikan. Napahilot sa kanyang sentido si Arturo. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang mga matang dati ay puno ng kayabangan ngayon ay balot ng puyat at takot. Ma, please, lower your voice. Baka marinig tayo ng mga katulong. If word gets out na wala na tayong liquidity, Esperanza's father will back out of the merger. Mawawalan tayo ng lahat. At ano ang gusto mong gawin ko? Magkunwaring mayaman pa rin habang ang mga muebles natin ay unti-unti nang binabawi. Ang singhal ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng mapait na panunumbat. Kasalanan ito ng Trinidad na iyon. Simula nang lumaya siya, tila dinala niya ang swerte ng bahay na ito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Arturo. Hindi siya ang nagdala ng swerte, Ma. Siya ang gumagawa ng trabaho na ayaw nating gawin. But don't worry. I have a plan. Gagamitin ko ang tiwala ni Don Santiago. Under the table ko ang pondo ng engagement party para pambayad sa anonymous shareholder na iyan. Hindi nila alam ang bawat salitang binitawan nila ay naitatala. Sa loob ng kusina, kunwaring naglilinis ng mga baso si Lourdes. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatungo, ngunit ang kanyang pandinig ay matalas na nakatuon sa bawat plano ng mag-ina. Ang laso ng kasakiman ay tuluyan ng bumulag sa kanila, sapat na upang hindi nila mapansin ang panganib sa loob ng sarili nilang tahanan. Samantala, sa tahimik na library ng Alcantara Estate, nakaupo si Trina habang tinititigan ang isang lumang litrato ng kanyang ina. Ang kanyang puso ay tila pinipiga sa sakit matapos marinig ang revelasyon ni Don Celestino. Ang ina mo, Trina, hindi siya namatay sa sakit lamang. Ang mahinang bulong ni Don Celestino habang nakatayo sa likuran ng kanyang anak. Ang pamilya Villarreal, lalo na si Purificacion, ay matagal nang may inggit sa kanya. Noong nabaon sa utang ang ama ni Arturo, ang ina mo ang nagpahiram ng pondo. Ngunit imbes na magpasalamat, gumawa ng iskandalo si Purificacion upang sirain ang reputasyon ng iyong ina. Ang stress at kahihiyan ang unting kumitil sa buhay niya. Naramdaman ni Trina ang matinding galit na bumangon sa kanyang dibdib. Ang utang na loob na palaging isinusumbat sa kanya ni Doña Purificacion ay isa palang malaking kasinungalingan. Ang pamilya Alcantara ang siyang may pautang at ang mga Villarreal ang siyang nagnakaw ng buhay at dangal ng kanyang ina. Kaya pala ganoon na lang ang turing nila sa akin. Ang sabi ni Trina. Ang kanyang boses ay naging malamig at matalim na parang kristal. Gusto nilang pabaon ako sa putik dahil natatakot silang maalala ang sarili nilang dumi. Papa, I don't want to just bankrupt them. I want them to feel the same humiliation my mother felt. Then proceed with the squeeze, Trinidad. Ang tugon ni Don Celestino. May bahid ng pagmamalaki sa kanyang boses. Rafael has already sent the formal demand letter. If they don't pay 50 million by the end of the week, the foreclosure starts. Kinagabihan, ang lason ng kasakiman ni Arturo ay nagtulak sa kanya sa isang mapanganib na desisyon. Sa loob ng kanyang madilim na opisina, pinilit niyang buksan ang mga digital files ni Don Santiago Roches
gamit ang mga passwords na nakita niya sa laptop ni Esperanza. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala, ngunit ang kislap ng pera sa kanyang isipan ay mas matindi kaysa sa takot na mahuli. Konting oras na lang, bulong ni Arturo sa sarili habang inililipat ang pondo sa isang lihim na account. Kapag nabayaran ko ang shareholder na ito, magiging malinis na ulit ang lahat. At si Trina, mananatili siyang basura habang ako ay nagpapakasasa sa yaman ng mga Roses. Ngunit sa sandaling iyon, ang screen ng kanyang computer ay biglang nag-flicker. Isang mensahe ang lumitaw mula sa isang unknown sender. Greed is a slow-acting poison, Arturo. It blinds you before it kills you. See you at the engagement party. Namutla si Arturo. Ang pawis ay dahan-dahang gumulong mula sa kanyang noo patungo sa kanyang kwelyo. Sino ang nakakaalam? Sino ang nanonood sa kanya sa dilim? Sa kabilang panig ng lungsod, dahan-dahang ibinaba ni Trina ang kanyang tablet. Tumingin siya sa labas ng bintana kung saan ang ulan ay dahan-dahang tumatama sa salamin. Ang bawat patak ng ulan ay tila isang segundo na bumabawas sa natitirang oras ng mga Villarreal. Rafael, ang tawag ni Trina sa kanyang abogado na nasa kabilang linya. Handa na ba ang lahat para sa bukas? I want Doña Purificación to receive the first gift. Opo, Ma'am Trina. Ang sheriff ay nakahanda nang magsilbi ng notice of foreclosure sa mismong oras ng kanilang dinner party bukas. Ang sagot ni Rafael. Ang boses ay puno ng determinasyon. Isang matamis at mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Trina. Kanyang paghihiganti ay malapit na. Ang mga taong nag-akalang ang katahimikan niya ay kahinaan ay malapit ng malunod sa sarili nilang lason. Ang cliffhanger ay naiwan sa imahe ni Doña Purificación na may hawak na isang gintong sobre. Hindi alam na sa loob nito ay ang utos na wawasak sa huling piraso ng kanyang kapalaluan. Huwag kang mag-alala, Esperanza. Ikaw lang ang babaeng minahal ko ng ganito. Ang nakaraan ko kay Trina. Isang pagkakamali lang iyon na pilit kong itinatama ngayon sa piling mo. Ang boses ni Arturo ay parang malapot na pulot. Matamis sa pandinig, ngunit nakakalunod sa katotohanan. Sa loob ng isang mamahaling restaurant na nababalot ng banayad na tugtugin, dahan-dahan niyang hinahaplos ang kamay ni Esperanza Roses. Ngunit sa likod ng kanyang mga matang tila puno ng pagsamba, ang isipan ni Arturo ay isang magulong piitan ng mga naging utang at takot. Ang bawat pangakong binibitiwan niya ay tila isang hungkag na salamin, magandang tignan, ngunit madaling mabasag sa kaunting dampi ng katotohanan. Ngumiti si Esperanza. Ang kanyang mga labi ay may bahid ng tagumpay at pang-uuyam. I know, Arturo. I'm far more superior than that woman. Pero siguraduhin mo lang na hindi siya magiging panggulo sa engagement party natin bukas. I don't want any trash ruining my special day. Habang nagpapakasasa ang dalawa sa kanilang mga kasinungalingan, isang tauhan ng restaurant ang dahan-dahang lumapit sa kanilang mesa. May dala itong isang maliit na pulang kahon na may nakasabit na card na may nakasulat na pangalan ni Esperanza. Nang buksan ni Esperanza ang kahon, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Arturo. Isang luma at kupas na singsing ang nakalagay sa loob. Ang singsing na sa pilitan niyang hinubad mula sa daliri ni Trina noong gabing pinalayas niya ito. Kasama nito ang isang munting sulat na ang bawat letra ay tila bumabaon sa kanyang budhi. Ang suot mong alahas ngayon ay nakatayo sa ibabaw ng mga pangarap na ninakaw. Ang maskara ng pag-ibig ay madaling matuklap kapag ang pundasyon ay purong kasinungalingan. Namutla si Arturo.
Ang kanyang lalamunan ay nanuyo at ang bawat hininga niya ay naging mabigat. Ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi na maikubli habang si Esperanza ay nagsisimulang magtanong ng may paghihinala. Ang pag-ibig na ipinagmamalaki nila ay tila isang manipis na usok na unti-unti ng tinatangay ng hangin. Samantala, sa isang madilim at tahimik na parking lot ng isang mall, isang ibang uri ng engkwentro ang nagaganap. Si Caridad, na abala sa pagkakarga ng kanyang mga pinamiling mamahaling bag sa likod ng kanyang sasakyan, ay biglang napatigil nang maramdaman niya ang isang malamig na presensya sa kanyang likuran. Masyadong mabilis ang paggastos mo ng pera ng iba, Caridad. Baka nakakalimutan mo kung kanino nanggaling ang bawat barya na hawak mo ngayon. Ang boses na iyon ay hindi ang boses ng Trina na dati niyang tinatapakan. Lumingon si Caridad at nakita ang isang babaeng tila binalot ng awtoridad at ningning. Nakasuot si Trina ng isang puting silk robe na hapit sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa talino at poot. Trina, how did you... Bakit ganyan ang hitsura mo? Ang nanginginig na tanong ni Caridad. Ang kanyang katapangan na dati ay umaapaw sa harap ng mga Villarreal ay biglang natunaw. Dumaan sa pagitan nila nang lumapit si Trina at dahan-dahang hinawakan ang kwelyo ng mamahaling blusa ni Caridad. Ang haplos ng kamay ni Trina ay tila isang hatol ng kamatayan para sa pinsang taksil. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Trina ay tila sumakal sa bawat kaisipan ni Caridad. Ang balita sa barangay ay madaling baluktutin, Caridad. Katulad ng pagbaluktot mo sa katotohanan noong nakuha mo ang USB ko. Ang mahinang bulong ni Trina, ngunit ang bawat salita ay tila isang matalim na karayom. Ibigay mo sa akin ang impormasyon tungkol sa lihim na bodega ni Arturo kung saan niya itinatago ang mga dokumento ng washing ng pera. Ngayon din. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ang pilit na pagtanggi ni Caridad, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso. Pumili ka, pinsan. Patuloy ni Trina, habang dahan-dahang inaayos ang buhok ni Caridad na tila ba isang mapagmahal na kapatid, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Ibibigay mo ang impormasyon sa akin o sisiguraduhin kong sa kulungan ka matutulog ngayong gabi dahil sa pagnanakaw ng ari-arian ng Alcantara Group. Alam mo kung gaano kalalim ang impluensya ng tatay ko. Dahil sa matinding takot, mabilis na isinulat ni Caridad ang address sa isang pirasong papel. Nang makuha ito ni Trina, dahan-dahan niyang binitiwan ang kwelyo ni Caridad at pinagpagan ang damit nito. Tila ba may duming kailangang alisin. Salamat, pinsan. See you at the engagement party tomorrow. Make sure you wear your best dress dahil iyon na ang huling gabi ng karangyaan nyo. Ang huling sabi ni Trina bago siya sumakay sa kanyang marangyang itim na sasakyan at mabilis na umalis. Naiwang nanginginig si Caridad. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan ni Trina ay tila isang kulog na nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Kinagabihan, sa loob ng Alcantara Estate, nakatayo si Trina sa harap ng isang malaking monitor. Sa tabi niya ay si Rafael, ang abogado ni Don Celestino. Ang kanilang mga balikat ay bahagyang nagkadikit habang tinitignan ang mga huling detalye ng kanilang plano. May isang sandali ng katahimikan. Isang kilig na sandali nang hawakan ni Rafael ang balikat ni Trina upang bigyan ito ng lakas. Handa na ang lahat, Trina. Ang mahinang sabi ni Rafael.
Ang lahat ng kasinungalingan ni Arturo ay mahuhulog sa harap ng buong mundo bukas. Tumingin si Trina sa monitor kung saan nakalagay ang imbitasyon para sa engagement party of the year. Isang matamis ngunit mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang maskara ng pag-ibig ay malapit ng matanggal at ang katotohanang matagal nang ibinaon sa putik ay muling sisibol. Mas matalas at mas mapangwasak kaysa sa inaakala ng kahit sino. Ang gabi ay tila lalong lumalim at sa loob ng mansyong Villarreal, si Doña Purificacion ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga alahas. Hindi alam na ang bawat butil ng kanyang perlas ay tila mga segundo na lamang ng kanyang natitirang kaligayahan. Ang pinakamagara at pinakamakinang nakasuotan ay madalas na nagsisilbing baluti para sa mga pusong bulok at puno ng kasalanan. Sa gabi ng pagdiriwang, ang bawat tawa ay may kasamang kaba at ang bawat ngiti ay isang pader na pilit itinatago ang katotohanan. Ang ballroom ng Grand Plaza Hotel ay tila isang dagat ng ginto at kristal. Ang mga dambuhalang chandelier sa kisame ay naglalabas ng nagniningning na liwanag, na tila mga matang mapanuri sa bawat bisitang dumarating. Ang amoy ng mga mamahaling bulaklak ay humahalimuyak, humahalo sa bango ng mga mamahaling alak at pabango ng mga pinakamayayamang pamilya sa lungsod. Nakatayo si Arturo sa gitna ng signage. Suot ang kanyang kulay pilak na tuxedo. Sa labas, mukha siyang isang matagumpay na lalaking handang pumasok sa isang bagong yugto ng kanyang buhay. Ngunit sa loob, ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Panaka-naka niyang kinakapa ang kanyang bulsa. Tinitiyak na wala na doon ang kupas na singsing na ipinadala sa kanya ni Trina. Ang lamig ng kanyang pawis sa kanyang noo ay pilit niyang pinupunasan ng panyo, habang pilit na pinapanatili ang isang mapagkunwaring ngiti para sa mga kamera. Smile, Arturo. This is your night. Ang mahinang bulong ni Doña Purificacion sa tabi niya. Ang matanda ay tila isang reyna sa kanyang kulay lila na terno. Ang kanyang mga braso ay halos hindi na maigalaw dahil sa bigat ng mga diamanteng kanyang suot. Huwag mong hayaang mahalata ng mga roses na nanginginig ang mga tuhod mo. Ang lahat ng utang natin ay malapit ng mabura. Sa kabilang dako ng ballroom, nakaupo si Esperanza Roses. Ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan habang tinititigan ang mga bisita. Sa likod niya, nakatayo si Lourdes, ang tagapagluto na naging katiwala. Maingat ang bawat galaw ni Lourdes habang inaayos ang laylayan ng damit ni Esperanza. Isang golden moment ng tensyon ang naganap ng magtama ang paningin ni na Lourdes at Arturo. Walang salita, ngunit may isang lihim na mensahe ang dumaan sa pagitan nila. Isang mahinang pagtango mula kay Lourdes. Isang hudyat na ang lahat ng mga dokumentong kinakailangan ni Trina ay nasa tamang lugar na. Biglang, ang malalaking pinto ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Ang lahat ng atensyon ay nabaling sa direksyong iyon. Pumasok ang isang babaeng binalot ng misteryo at karangyaan. Nakasuot siya ng isang mahabang itim na gown na gawa sa seda, na may mga detalyeng pilak na tila mga bituin sa kalangitan. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang kalahating mat na napilak, na nagpapakita lamang ng kanyang mapupungay at matatalas na mga mata. Ang bawat hakbang ng kanyang mga itim na takong sa makinis na sahig ay tila isang ritmo ng isang katarungang papalapit. Who is she? Ang bulungan ng mga bisita, namutla si Doña Purificacion.
Ang aura ng babaeng ito ay pamilyar sa kanya, ngunit ang ningning nito ay masyadong nakakasilaw para kilalanin niya agad. Lumapit ang babae sa gitna ng ballroom, direkta sa kinaroroonan ng mga Villarreal. Good evening, Villarreal family. Ang boses ng babae ay malalim, mahinahon, ngunit may dalang bigat na tila isang kulog. I hope I'm not too late for the celebration of lies. Who are you? At bakit ka nandito? Ang matapang na tanong ni Arturo, bagaman ang kanyang boses ay bahagyang pumiyok. This is a private engagement party, guard. Huwag kang masyadong mainit, Arturo. Ang tugon ng babae habang dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay upang tanggapin ang isang baso ng alak mula sa isang waiter. Nandito ako bilang kinatawan ng Alcantara Group, ang kumpanyang nagmamay-ari na ng halos lahat ng hininga ng kumpanya mo. Natahimik ang buong San. Ang pangalang Alcantara ay tila isang sumpa na nagpatahimik sa tawanan. Si Esperanza ay mabilis na tumayo at lumapit. Alcantara Group? My father is the primary investor here. Wala kaming kilalang ibang shareholder. Ang dami niyo palang hindi alam, Esperanza. Ang mahinang tawa ng babae sa likod ng kanyang maskara. Ang maskara ng pag-ibig ay talagang nakakabulag. Sa isang hudyat ng babae, ang mga ilaw sa ballroom ay dahan-dahang namatay. At ang malaking manhin sa likod ng entablado ay biglang nag-flicker. Isang dokumento ang lumitaw. Isang listahan ng mga maanumalyang transaksyon at ang foreclosure notice ng mansyon ng mga Villarreal. Ang kaba sa dibdib ni Arturo ay naging isang matinding takot nang makita niya ang kanyang sariling pirma sa mga dokumentong iyon. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan ng malakas. Ang bawat slide ng presentasyon ay tila isang natdao na tumatama sa bawat isa sa kanila. Ito ay paninira. Ang sigaw ni Doña Purificación. Ang kanyang mukha ay nagkukulay lila na rin sa galit at hiya. Ilabas ang babaeng ito. Ngayon din, dahan-dahang inabot ng babae ang kanyang mukha. Ang ballroom ay naging napakatahimik. Tila ba ang lahat ay naghihintay ng isang himala o isang sakuna. Sa isang mabilis na galaw, tinanggal ni Trina ang kanyang pila na maskara. Ang mga chandelier ay muling nagniningning na tumatama sa mukha ni Trina. Ang kanyang kagandahan ay hindi na kagandahan ng isang biktima, kundi kagandahan ng isang mangangaso. Trina, ang pabulong na tanong ni Arturo, ang kanyang baso ng alak ay dahan-dahang nadulas sa kanyang kamay at nabasag sa sahig. Ang tunog nito ay tila ang huling hininga ng kanyang kapalaluan. Hindi, Arturo. Ang mariing sagot ni Trina habang tinititigan siya sa mga mata. I am Trinidad Alcantara at nandito ako para bawiin ang lahat ng ninakaw niyo sa akin, pati ang bawat segundo ng buhay na sinayang niyo. Sa likod ng entablado, isang bagong larawan ang lumitaw sa screen. Hindi ito dokumento. Isa itong live video mula sa opisina ni Don Santiago Roches, kung saan makikita ang mga pulis na nagsisimulang mag-audit ng mga files. Ang ngiti sa mga labi ni Esperanza ay napalitan ng isang hilakbot. Ang engagement party ay naging isang execution scene. Ang cliffhanger ay naiwan sa imahe ni Trina na dahan-dahang inilapag ang kanyang baso ng alak sa ibabaw ng hapag. Habang sa malayo ay naririnig ang tunog ng mga sirena ng pulis na papasok na sa hotel. Ang katarungan ay hindi na lamang isang bulong. Ito ay isa ng nagngangalit na bagyo. Anong drama ito, Trina? Saan ka nagnakaw ng damit na
Yan para lang gumawa ng eksena rito. Ang boses ni Arturo ay nanginginig sa pagitan ng galit at matinding takot. Sinubukan niyang humakbang palapit. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom habang pilit na ibinabalik ang kanyang nawalang awtoridad. Sa paligid nila, ang mga bulungan ng Gioy Tunglu ay tila isang mabilis na agos ng tubig na hindi na mapigilan. Ang bawat mata ay nakapako kay Trina. Ang babaeng pinalayas bilang isang hamak na taksil, ngunit ngayon ay nakatayo sa gitna ng ballroom na tila isang reynang nagbabalik mula sa pagkakatapon. Hindi kumurap si Trina. Ang kanyang tindig ay matuwid. Ang kanyang balikat ay matatag. At ang bawat hininga niya ay puno ng isang kapayapaang nanggagaling sa katarungan. Huwag mong itulad ang lahat ng tao sa iyo, Arturo. Hindi ko kailangang magnakaw upang makuha ang nararapat sa akin. Ang Alcantara Group ay hindi kailanman bumubuo ng yaman mula sa kasinungalingan. Isang matinis na tawa ang kumawala sa mga labi ni Esperanza, bagaman ang kanyang mga mata ay kakikitaan ng pagkalito. Alcantara, isang katulong na naging ambisyosa. Arturo, tumawag ka na ng security. Bakit hinahayaan niyo ang basurang ito na bastusin ang tatay ko? Ang basurang sinasabi mo, Esperanza, ang siya ring nagmamay-ari ng 60% ng utang ng iyong pamilya. Ang malamig na tugon ni Trina. Sa isang hudyat ni Trina, lumapit si Rafael, ang kanyang abogado. May dala itong mga folder na kulay ginto, na naglalaman kuwakak-hatol ng tadhana. Sa ilalim ng kapangyarihang ibinigay ni Don Celestino Alcantara, ang lahat ng transaksyon sa pagitan ng Villarreal Group at ng Roses Corporation ay suspendido dahil sa mga ilegal na aktibidad ng paglalaban ng pera. Namutla si Doña Purificación. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang perlas sa leeg. Tila ba ito ay isang tali na unti-unti siyang sinasakal. Hindi maaari. Celestino, buhay pa ang matandang iyon. Buhay at nanonood sa bawat pagkakamali niyo. Ang sabi ni Trina habang dahan-dahang naglalakad patungo sa entablado. Isang golden moment ng katotohanan ang naganap nang lumabas si Lourdes mula sa anino ni Esperanza. Hindi na ito ang tahimik na tagapagluto. Hawak ni Lourdes ang USB na dati ay ninakaw ni Caridad. Ang USB na akala ng mga Villarreal ay nawasak na. Ma'am Esperanza, may nakalimutan po kayong ipakita sa mga bisita nyo. Ang boses ni Lourdes ay puno ng talim. Ang listahan ng mga huwad na pirma ni Arturo upang makuha ang pondo ng inyong ama. At ang katotohanang ako ang tunay na tagapagmana ng kalahati ng ari-arian ng mga Roches na pilit ninyong itinago. Ang ballroom ay muling nabalot ng ingay ng pagkagulat. Ang kahihiyan ni Esperanza ay naging isang tila bangungot sa harap ng maraming kamera. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na lumapit ang mga pulis na kanina pa naghihintay sa labas. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa marmol ay tila isang marcha ng katarungan na hindi na mapipigilan. Arturo Villarreal, you are under arrest for corporate fraud, embezzlement, and money laundering. Ang pahayag ng opisyal. Nanginginig ang mga tuhod ni Arturo. Tumingin siya kay Trina. Naghahanap ng kahit konting awa sa mga matang dati ay punong-puno ng pag-ibig para sa kanya. Ngunit ang nakita niya ay isang pader ng yelo. Trina, please. Help me. Mag-usap tayo. Ang pagmamakaawa ni Arturo, ang kanyang boses ay halos isang bulong ng isang taong nalulunod.
Ang oras ng pag-uusap ay natapos na noong gabing pinaluhod mo ako sa harap ng barangay, Arturo. Ang mariing sagot ni Trina. Ibinigay ko ang 10 taon ng buhay ko sa iyo. At ang iginanti mo ay ang dungisan, ang alaala ng aking ina. Ngayon, harapin mo ang dilim na ikaw mismo ang gumawa. Sa harap ng lahat, dahan-dahang inialis ni Trina ang kanyang pansin kay Arturo. Tila ba isa na lamang itong mantsa na kailangang linisin. Tumingin siya sa kanyang biyenan na ngayon ay nakaluhod na rin sa sahig dahil sa panghihina ng mga tuhod. Doña Purificación, ang tawag ni Trina. Ang bawat butil ng perlas na suot niyo ngayon ay hindi sa inyo. Bukas, ang mansyong Villarreal ay opisyal ng babawiin ng bangko. Maghanda na kayo dahil ang kalsadang sinasabi niyo na para sa mga hampas lupa ay doon na kayo hihimlay. Ang ngiti ni Trina ay hindi ngiti ng isang malupit na tao, kundi ngiti ng isang babaeng sa wakas ay nakalaya na. Sa labas ng ballroom, ang mga sirena ng pulis ay lalong lumakas. Na tila hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang kabanata ng dusa. Ang cliffhanger ay naiwan sa imahe ni Trina na dahan-dahang naglalakad palabas ng hotel, habang sa kanyang likuran ay kinakaladkad na ng mga pulis si Arturo at Caridad. At ang mga bisita ay nagsimulang tumalikod sa mga Villarreal na tila ba sila ay may nakakahawang sakit. Sa labas, naghihintay ang isang marangyang itim na sasakyan. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang matandang lalaking may mapupungay na mata, si Don Celestino. Tapos na ba, anak? Ang tanong ng matanda. Hindi pa po, Papa. Ang sagot ni Trina habang sumasakay sa sasakyan. Ngayon pa lang magsisimula ang tunay na buhay ng isang alkantara. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan ay tila isang huling tuldok sa isang masakit na kasaysayan. Habang ang sasakyan ay dahan-dahang nawala sa gitna ng maliwanag na gabi ng lungsod. Ang bawat batong itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan ay nakatakdang gumuho. Maaring matagal bago dumating ang ulan, ngunit kapag ang lupa ay lumambot na, wala nang haligi ang makakatagal sa bigat ng katarungan. Ang umagang iyon sa mansyon ng mga Villarreal ay hindi na amoy masarap na almusal o mahal na pabango. Ang hangin ay mabigat, puno ng alikabok ng mga gamit na isa-isang inilalabas ng mga sheriff. Ang mga dambuhalang pinto na dati ay simbolo ng kapangyarihan at pagmamalaki ni Doña Purificación ay nakabukas na ngayon para sa lahat. Tila isang sugat na nakalantad sa mapanuring mata ng barangay. Nakatayo si Doña Purificación sa gitna ng sala, suot ang kanyang huling sutlang robe na gusot-gusot na. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pinapanood ang mga lalaking nagbubuhat ng kanyang paboritong antigong mesa. Huwag niyo iyan hawakan. Mga bastos kayo. Hindi niyo ba kilala kung sino ako? Ang sigaw ng matanda. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang hungkag na alingaw-ngaw lamang. Wala nang nakikinig. Ang mga dating kumare at kaibigan na pinagmamayabangan niya ay wala na roon. Ang natitira na lamang ay ang tunog ng mga sapatos na naglalakad sa maruming sahig. Sa labas ng gate, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Bumaba si Trina. Ang kanyang bawat hakbang sa semento ay may dalang katahimikan. Hindi siya nandito upang magdiwang sa harap ng kanilang pagkatalo, kundi upang tapusin ang isang kabanata na matagal nang dapat natuldukan. Trinidad, ang histeryang tawag ni Doña Purificación nang makita ang kanyang dating menugang. Ikaw ang may gawa nito, ikaw ang sumumpa sa bahay na ito, wala kang utang na loob,
Matapos ka naming pakainin at bigyan ng bubong, ito ang igaganti mo. Lumapit si Trina, huminto siya ng may tamang distansya mula sa matanda. Ang kanyang mukha ay kalmado, tila isang lawa sa gitna ng umaga. Ang bubong na sinasabi niyo, Doña Purificación, ay ang bubong na ako ang nagbayad. Ang pagkaing sinasabi niyo ay ang pagkaing ako ang nagluto habang minamaliit niyo ako. Hindi po ako ang sumumpa sa bahay na ito. Ang sarili ninyong kasakiman ang nagpaguho sa bawat haligi nito. Isang golden moment. Nang pagtatapos, ang naganap ng iabot ni Trina ang isang maliit na sobre sa matanda. Hindi ito pera, kundi ang resibo ng lahat ng alahas na isinangla ni Trina noon para iligtas ang kumpanya ni Arturo. Mga alahas na ngayon ay nabili na niya muli. Ito po ang huling alaala ng pagiging martir ko sa pamilyang ito. Ang mahinang sabi ni Trina. Ngayon, wala na po tayong utang sa isa't isa. Ang katarungan ay hindi paghihiganti, kundi ang pagbabalik sa bawat isa ng nararapat sa kanila. At sa inyo, ang nararapat ay ang katotohanang wala na kayong kapangyarihan sa buhay ko. Tinalikuran ni Trina ang matanda na ngayon ay humahagulgol na sa sahig. Tinatawag ang pangalan ni Arturo na wala roon upang sumagot. Sa loob ng presinto, naroon si Arturo. Nakaupo siya sa isang malamig na bangko. Nakapikit ang mga mata habang pilit na inaalala ang sandaling naging malupit siya kay Trina. Ang amoy ng selda ay malayo sa karangyaan ng kanyang opisina. Nawala na ang kanyang mga kaibigan. Nawala na si Esperanza na ngayon ay abala sa paglilinis ng sariling pangalan. At higit sa lahat, nawala na ang babaeng tunay na nagmahal sa kanya. Pumasok si Rafael, ang abogado ni Trina, upang dalhin ang huling mga dokumento ng annulment. Sir Arturo, pirmahan niyo na po ito. Hayaan niyo na si Ma'am Trina na maging malaya dahil iyon na lang ang tanging bagay na magagawa niyo para sa kanya. Ang sabi ni Rafael. Nanginginig ang kamay ni Arturo habang hinahawakan ang ballpen. Ang bawat letra ng kanyang pangalan sa papel ay tila isang pag-amin ng kanyang pagkatalo. Sa labas ng selda, narinig niya ang tunog ng pagsara ng mabigat na bakal na pinto. Isang tunog na nagsisilbing hatol sa kanyang mga kasalanan. Samantala, si Caridad ay pilit na nagtatago sa isang maliit na paupahang kwarto. Takot na lumabas dahil sa mga warrant of arrest na nakasunod sa kanya. Ang lahat ng perang nakuha niya mula sa pagtataksil kay Trina ay naglaho na sa mga abogado at sa pagtakas. Ang dati niyang kayabangan sa barangay ay napalitan ng isang matinding takot at kahihiyan. Bumalik si Trina sa Alcantara Estate. Sa gitna ng hardin, nakaupo ang kanyang ama, si Don Celestino, habang nagbabasa ng dyaryo. Lumingon ang matanda at tumingin sa kanyang anak. May isang maliit na ngiti na sumilay sa mga labi nito. Isang ngiting nagsasabing, "Ngayon ay isa ka ng ganap na Alcantara. Tapos na ang lahat sa barangay, Papa." Ang sabi ni Trina habang umuupo sa tabi ng kanyang ama. Ang mansyon ng mga Villarreal ay wala na. Mabuti, Trinidad, dahil ang bagong bukas ay hindi nangangailangan ng mga basura ng kahapon. Ang tugon ni Don Santiago. Anong balak mo ngayon? Tumingin si Trina sa malayo, kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Gusto ko pong gamitin ang lahat ng nakuha ko para sa mga babaeng katulad ko noon. Yung mga walang boses, yung mga tinatapakan, ang dangal dahil sa utang na loob. Ang cliffhanger ay naiwan sa imahe ni Trina na dahan-dahang tinatapon ang kanyang lumang singsing sa kasal sa isang maliit na lawa sa loob ng estate. Ang bawat pag-alon ng tubig ay tila isang pangako ng isang bagong simula.
Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang misteryo pa ang natitira. Ang kwento ni Lourdes. Sino nga ba talaga si Lourdes? At bakit ganoon na lamang ang kanyang katapatan kay Trina? Sa susunod na kabanata, ang huling lihim ng pamilya Roses at Alcantara ay magtatagpo. Ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa kakayahang gamitin ang iyong mga sugat upang magsilbing liwanag sa iba na kasalukuyan pang nasa dilim. Ilang buwan na ang nakalilipas mula nang gumuho ang pangalan ng mga Villarreal. Ang bawat pahina ng mga pahayagan na dati ay puno ng iskandalo ay napalitan na ng mga balita tungkol sa pagbangon ng Alcantara Group. Ngunit para kay Trina, ang pinakamahalagang tagumpay ay hindi ang pagtaas ng stocks ng kanilang kumpanya, kundi ang pagbubukas ng Alcantara Sanctuary, isang kanlungan para sa mga kababaihang dumanas ang pang-aabuso sa pananalapi at emosyonal sa loob ng ngalan ng pangunahing sala ng kanlungan. Ang amoy ng sariwang pintura at ang mga sunflower ay nagbibigay ng isang init ng pag-asa. Nakatayo si Trina sa gitna ng silid. Pinapanood ang mga babaeng dahan-dahang muling natututong ngumiti. Ma'am Trina, nandito na po ang kagamit para sa workshop bukas. Ang sabi ni Nanay Isabel, ang matandang katiwala na sinunod ni Trina mula sa mansyon ng mga Villarreal. Ngumiti si Trina at dahan-dahang hinawakan ang kamay ng matanda. Salamat, Nanay Isabel. Dito, wala nang mang-aalipusta sa inyo. Katuwang ko kayo sa pagpapatakbo ng lugar na ito. Pasasalamat ang naganap nang lumapit si Rafael, ang kanyang abogado, mang-abot isang tasa ng mainit na kape. Ang kislap sa mga mata ni Rafael ay hindi na lamang isang pagpapakita ng pagiging propesyonal bilang isang abogado, kundi isang malalim na paghanga sa babaeng nakatayo sa harap niya. You've changed so many lives in such a short time, Trina. Ang mahinang sabi ni Rafael. Don Celestino is very proud of you. At pati ako, I'm beyond impressed. Hindi ko ito magagawa kung wala kayo, Rafael. Ang tugon ni Trina, ang boses niya ay may bakas isang kalmadong pag-ibig na matagal niyang ipinagkait sa sarili. Salamat sa hindi pag-iwan sa akin noong ang tanging dala ko lang ay mutmaletang puno ng pighati. Sa gitna ng katahimikan, lumapit si Lourdes, ang babaeng naging pang-akit ng Trina sa loob ang mansyon ng mga Roses ay nakasuot na ngayon ng isang simpleng kasuotan ng isang guro. Tayo sa ilalim ng isang punong mangga sa hardin. Sa wakas ay naitanong ni Trina ang susi sa katapatan ni Lourdes. Lourdes, bakit mo ginawa ang lahat ng iyon para sa akin? Isinugal mo ang buhay mo sa loob ng bahay ng Cacroses para lang tulungan ako. Tanong ni Trina. Huminga ng malalim si Lourdes. Ang kanyang mga mata ay nanunubig sa alaala ng nakaraan. Ma'am Trina, baka hindi niyo po naalala, pero noong bata pa ako, ang ina niyo ang nagpaaral sa akin nang mamatay ang nanay ko sa aksidente sa pabrika. Ang ina niyo ang nagbigay sa akin ng pangalan. Ang utang na loob ko ay hindi sa Cac Villarreal, kundi sa inyo, sa bawat Alcantara. Kayo ang nagligtas sa akin noon. At tungkulin ko lang na ibalik ang liwanag na iyon sa inyo. Nayakap ni Trina si Lourdes ng mahigpit. Ang bawat patak ng kanilang luha ay tila isang pangako ng isang mas malalim na pagkakabit kaysa sa dugo. Ang lihim ng katapatan ng Lourdes ay hindi galing sa galit, kundi galing sa isang butil ng binhi ng kabutihan na itinanim ng ina ni Trina. Maraming taon na ang nakalilipas. Kinagabihan, bumalik si Trina sa Alcantara Estate.
Nakita niya ang kanyang ama na nakaupo sa balkonahe. Tinititigan ang mga bituin. Lumapit si Trina dahan-dahang ipinatong ang kanyang ulo sa balikat kumatanda. Papa, nahanap ko na po ang kapayapaan na hinahanap ko. Bulong ni Trina. Mabuti, Trinidad. Ang sagot ni Don Celestino, ang kanyang boses ay puno ang kasiyahan. Dahil ang tunay na yaman ng isang Alcantara ay hindi ang gintong nasa vault, kundi ang dangal na itinatayo natin mula sa pagkakadapa. Ang cliffhanger ay naiwan sa imahe Trina na dahan-dahang binubuksan ang isang puting sobre na iniwan ni Rafael sa kanyang mesa. Sa loob nito ay isang tiket ng eroplano at isang paalala. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Baka gusto mong huminga muna sa Palawan. Kasama ako, isang munting ngiti ang sumilay sa kaklabi ni Trina. Ang bagong simula ay hindi lang pala tungkol sa pagtulong sa iba, kundi tungkol din sa pagbubukas ng kanyang sariling puso sa isang pag-ibig na tapat, anuman ang dalhin ng bukas. Ang tunay na kalayaan ay hindi ang pagkakaroon ng lahat ng gusto mo, kundi ang kawalan ng takot na mawala ang mga bagay na akala mo ay nagdidikta ng iyong halaga. Ang sikat ng araw sa baybayin ng Palawan ay tila isang mainit na yakap ng kalikasan. Ang malinaw na asul na tubig ay dahan-dahang humahalik sa maputing buhangin na lumilikha ng isang banayad na himig na tila nagpapahinga sa bawat sugat ng nakaraan. Sa tabing dagat, nakatayo si Trina, suot ang isang maluwag na puting bestida na sumasabay sa ihip ng hangin. Wala na ang mabigat na pasanin sa kanyang mga balikat. Ang bawat hininga niya ngayon ay malalim, malinis at puno ng kapayapaan. Sa di kalayuan, nakaupo si Don Celestino sa isang malambot na upuan sa ilalim ng puno ng niyog. Pinapanood ang kanyang anak ng may lihim na ngiti. Ang katarungang ipinaglaban nila ay hindi lamang nauwi sa pera, kundi sa muling pagkakabuklod ng kanilang pamilya. Isang golden moment ang naganap nang lumapit si Rafael sa tabi ni Trina. Walang imik ang lalaki. Sapat na ang kanyang presensya upang punan ang katahimikan. Dahan-dahang hinawakan ni Rafael ang kamay ni Trina. Ang kanilang mga daliri ay nagdaop ng may malalim na tiwala. Ito ang kilig na hindi kailangang isigaw. Isang pag-ibig na tahimik ngunit matatag. Isang pag-ibig na hindi nangangailangan ng martir kundi ng isang katuwang. Iniisip mo pa rin ba sila? Mahinang tanong ni Rafael. Ang kanyang tinig ay sumasabay sa bulong ng mga alon. Umiling ng dahan-dahan si Trina. Hindi na. Ang mga Villarreal ay bahagi na lamang ng isang lumang libro na natapos ko nang basahin. Ang galit ay isang lason na ayaw ko nang itago sa puso ko. I am finally free, Rafael. Malaya na akong mahalin ang sarili ko. Bago sila umalis ng Maynila, isang huling tagpo ang naganap na hinding-hindi malilimutan ni Trina. Nakita niya si Arturo sa labas ng gusali ng korte. Gusot ang suot, malayo sa dating makintab na itsura. At may hawak na mga dokumentong pilit na inilalapit sa mga taong hindi naman siya pinapansin. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Trina ang pagsisisi, ang pangungulila at ang pagmamakaawa. Ngunit imbes na galit, ang naramdaman ni Trina ay wala. Walang galit, walang poot, walang sakit. Isang simpleng pagtango lamang ang ibinigay niya bago siya sumakay sa kanyang sasakyan at tuluyang iniwan ang anino ng lalaking minsang sumira sa kanyang mundo. Ang kawalan ng nararamdaman ay ang pinakamasakit na ganti na naibigay niya kay Arturo. Ang katotohanang hindi na ito mahalaga sa kanyang buhay. Sa gitna ng dapit hapon sa Palawan,
Kinuha ni Trina ang kanyang lumang kwintas na may pendant na ibinigay ni Arturo noong kanilang anibersaryo. Isang huling simbolo ng kanyang pagkakaalila. Dahan-dahan niyang binitiwan ang kwintas sa gitna ng malalim na tubig. Ang tunog ng paglubog nito ay tila isang huling tuldok sa isang masakit na kasaysayan. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang Alcantara Sanctuary ay isa na ngayong malaking institusyon na nagbibigay ng pag-asa sa libu-libong kababaihan. Sa bawat ngiti ng mga nanay na muling nakatayo sa sariling mga paa, nakikita ni Trina ang kanyang sariling muling pagsilang. Ang utang na loob ay wala na sa kanilang bokabularyo. Ang tanging natitira ay ang pagtutulungan at pagmamahal na walang kapalit. Nahanap na ba ni Trina ang kapatawaran? Opo. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pananatili ng matagal sa dilim. Pinatawad na rin niya ang tadhana sa pagbibigay ng matitinding pagsubok. Dahil kung hindi dahil doon, hindi niya matutuklasan ang tunay na lakas ng isang Alcantara. Mayroon na ba siyang kapayapaan? Ang kanyang kapayapaan ay matatagpuan sa bawat hapunan kasama ang kanyang ama. Sa bawat tawanan nila ni Lourdes at Nanay Isabel. At sa bawat gabing hindi na siya umiiyak bago matulog. Ang kanyang kapayapaan ay ang katahimikan ng isang budhing walang tinatagong lihim. Anong aral ang naiwan para sa atin? Na ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang kulungan. Na ang iyong dangal ay hindi kailanman dapat ipagpalit sa kahit anong pangako ng karangyaan. At higit sa lahat, na ang bawat babae ay may kakayahang maging reyna ng kanyang sariling buhay. Basta't matutunan niyang bumitaw sa mga kamay na pilit siyang ibinabaon sa putik. Sa huling sandali ng kwentong ito, makikita si Trina na nakatayo sa balkonahe ng Alcantara Group Building. Tanaw ang buong lungsod habang sumisikat ang araw. Hawak niya ang isang baso ng mainit na tsokolate at sa kanyang tabi ay si Rafael na dahan-dahang humalik sa kanyang noo. Ang ulan ng kahapon ay tapos na. Ang bahagharing kulay ginto ay narito na upang manatili. Ito ang aking buhay. Bulong ni Trina sa hangin. At sa wakas, ako na ang may hawak ng panulat.